Obviously, alam mo. Kasi hindi mo naman sasabihin kung hindi mo alam. Alam mo na palang may korupsyon. Why go after them? Hindi sila mga pretenders. Pero yung si Aimee, yun. Sanay na sanay yung magbalat kayo, kaya dapat umattend siya. Talagang balat kayo di primera. Sabihin niya, hindi, mas importante yung yung pamimigay ko ng kung totoo yung sinabi mo, ba't ka umattend ng Senate hearing? Correct you there. I didn't say magaling siya magbasa ng speech. Iba yung Sorry, I stand corrected. magaling na speaker, walang binabasa. Tama naman. Magaling siya magbasa. Magaling siya reader. Dapat sa kanya, news anchor. Hindi nga nila magawa kasi they will be pursuing against themselves. Mahirap kalabanin ang sarili, Attorney Sal. Ha? Mahirap kalabanin ang sarili. Oo, papakulong nila mga sarili nila. Yan ang problema. Mga publisher naman, kulang kayo sa creativity. Hindi dapat headline, ano sabi niya? Mahiya naman kayo. Dapat mahiya naman tayo. Nako, kung yung ang sinabi niya, palakpakan ng buong mundo. Attorney Sal, na umaamin ng kanyang pagkakamali. At sinasabing, gagawin ko na. Trabaho ko ngayon. I'm really sorry. Ganun dapat. and speaking of palakpakan, convincing ba yung palakpakan ng mga nasa plenaryo when he said mahiya naman kayo? Oo nga. Pinapalakpakan nila yung sarili nila na Sabi nga ho, tayo yon. Ganun ba, Attorney Sal? Tayo yung pinariringgan. Ganun ba yon? ay, nako. Unang-una, ano ba ang headline ngayon? Ay, papakita ko sa yung headline. Mahiya naman kayo. Ang headline niya, mahiya naman kayo. Alam mo, sabi ko kay Dr. Panelo, itong mga publisher, kung ako ang publisher, ang inilagay kong headline, hindi ba dapat? Tapos, colon, mahiya naman tayo. Hindi mahiya naman kayo. Mahiya naman tayo. Ikaw ang presidente ng bansa. Presidente Marcos, I'm sorry. Gusto kitang ipagtanggol, gusto kitang purihin. Pero, ang predicate mo, sabi mo, the entire public knows. Obviously, alam mo. Kasi hindi mo naman sasabihin kung hindi mo alam. Alam mo na palang may korupsyon. Why go after them? Sinabi mo, ganito pa sinabi mo, ang resulta ng halalan ay klaro. Bigo at dismayado ang taong bayan sa pamamahala. Failure ang iyong governance. Pero, anong sabi mo? Pero may 3 taon pa. Kaya, dapat galingan natin, Jesus Mario. Anong galingan? Bigo ka nga eh. Anong gagalingan? Hindi nga magaling yung ginawa mo. Kaya mali. Maling-mali. Yung mga conclusion mo, maganda yung predicate mo sana, mali. Natatanda mo, hindi ba sabi mo, tinanong mo ako kung anong gusto kong sabihin niya. Di ba? Dapat ka ako, unang-una, aminin niya ang kanyang pagkakamali. Di ba? Tatanda na mo yun? Ako, pero ito na ang gagawin ko. Tama. Kaya yung una sinabi niya na, klaro, ang tinig ng bayan, bigo. O di dapat doon, di namin niya. Ang problema, iba ang sinabi, galingan pa natin, Jesus Mario. Paano mo bigo ka na nga eh. Dapat, trabahuhin mo na, gawin mo na yung trabaho mo dahil hindi mo nga ginawa. Kaya ka nabigo. Kaya, alam mo, nung siya'y nagsasalita ng mahiya naman kayo, sabi ko, dapat mahiya naman tayo. Dapat ang kanta mo ay ganito. I'm sorry for the things I've done. I know I am the foolish one.
Now that I know I'm to blame, I'm so ashamed, I'm sorry. Yan, kanta ng Platters yan. Ni-research ko pa dahil hindi ko maalala yung lyrics. Yes, attorney. Correct you there. I didn't say magaling siya magbasa ng speech. Iba yung Sorry, I stand corrected. magaling na speaker, walang binabasa. Tama naman. Magaling siya magbasa. Magaling siya reader. Dapat sa kanya, news anchor. Nax, pero kahapon, attorney Sal, sabi mo magaling siya magsalita. Pero nitong ngayon daw na attorney Sal, parang kulang sa conviction. Parang yung dating ng pagbabasa ng kanyang talumpati ay parang siya mismo, well, di ako nagsabi nito. Someone told me, hindi ko na pangalanan ko sino. Sabi niya na, parang siya hindi mga pinagsasabi niya. What that, attorney Sal? Teka wala. Alam mo nung sinabi niya yun, na kayo. Alam mo kung sino nagpala. Yung pinatatamaan niya, standing kami. Nagtayuan pa sila eh. Samantalang sinasabi niya, may kickback, may SOP, sino pa ba yun? Di ba yung mga kongresista nga, kanatimanda, mga senador, mga kongresista. Ito naman, palakpakan pa sila. Talagang nakakahiya. Meron pang isang meron namang isang kanta. Ang sagot naman nila sa atin, ganito. Bakit ako mahihiya? Natanda mo yung kantang yan? Sabi ko, yes, meron silang sagot sa kanta ko. Ano yun? Sabi naman nila, bakit ako mahihiya? Sama ba yan sa lyrics? Pero pang-dagdag, lagi ko ginagawa. Bakit ako mahihiya? Ang kumanta niya, nagkaroon ng kontrobersya dahil nakita yung kanyang breast. Di ba? Namatay na siya. Tanda mo siya? Sorry. Ay, hindi ko to kapanahunan, attorney Sal. Sorry. Pero familiar yung kanta. Bakit ako mahihiya? Lagi na naming ginagawa. Bagay na bagay yung kanta na yan, attorney Sal, in all fairness. Pero eto na, balikan na natin yung... Yes, attorney. Mas bagay kay Presidente Marcos yung theme song ng Platters. I'm sorry for the things I've done. I am the fish one now that I see. Who's to blame? I'm so ashamed. I am sorry. Yan ang bagay. Kaya nga, gaya na sinabi ko kanina. Stating the obvious, ganun talaga. Sinabi niya na ang resulta ay bigo. Bigo na at dismayado pa. Pagkatapos, gagalingan. Wala nga, hindi nga magaling yung ginawa mo, gagalingan pa nga. Ibig sabihin, magaling yung una niyang ginawa, pero kulang hindi mo ginawa ang trabaho mo. Kaya mali dispalingado Attorney. Sabi niya siya ang nagsulat. Talaga? Siya? Sabi niya he personally did it. Okay. Siguro yung mga facts, hindi siya. Dahil siyempre, hindi naman niya akalain yun. Di ba? Hindi naman niya alam yung mga facts na yun. Kaya, siya ang gumawa mismo ng speech. At saka kung makikita mo, medyo nag-extemporize siya. Mahiya naman kayo. Wala speech na yun. Medyo dinagdag pa rin. Pero yung the entire speech, siya ang gumawa. Attorney Sal, sa susunod na SONA, would you advise sa President na siya pa rin ang magsulat ng kanyang State of the Nation address or ipaubayan na lang niya sa kanyang mga speechwriters? Hindi, okay lang yun na siyang sumulat. Pero kailangan tingnan niya kung tama ang predicate mo, pero yung conclusion mo mali. Nabigo.
Bigo, dismayado, pero sasabihin mo, gagalingan pa natin. Hindi nga magaling yung ginawa mo eh. Paano naman gagalingan? Gawin mo na ang trabaho mo kamo. Kaya hindi ba kaya nga kinakanta natin I'm sorry for the things I've done. And you know already that you are the foolish one. Ikaw ang may kasalanan because you are the president eh. Kung nagkamali ang gobyerno, sino ba ang sisisihin mo? O di siyempre, yung puno ng gobyerno, ikaw yun. Diyos mio, perdon. Ba't mo itatapon yung iba? O ito namang mga pinatamaan mo, nagpapalakpakan naman sa'yo. Talagang grabe, kapal talaga. Obviously, hindi sapat kasi bakit lumala? Kung sapat di sana, nahinto mo yung pagkalat ng droga. Di ba? Dami kang nahuhuli. Ibig sabihin, pasok ng pasok. Pagkatapos, ang problema, buti sana kung sinusunog ka agad. Hindi naman. Kaya nangyayari, i-declare na ganito lang ang nahuli, tapos yung iba, yung kinakalat ng mga tiwaling mga nakahuli. Bakit ako mahihiya? I'm sorry for the things I've done. I know I am the foolish one. Now that I see who's to blame, I'm so ashamed. I am sorry. Sir President, mukhang yun ang dapat mong kinakanta. Okay na yung inamin mo na bigo eh. Kaya lang ang problema. Saka, alam mo, Hana, tingnan mo hindi ba pinirmahan niya yung nagkaroon ng controversial sa budget? At yung mga insertions, doon nangyari yun, yung binabanat nila kay Chis Escudero ngayon. Pinirma niya yun eh. Hindi ba yung mga insertion doon nga nagkaroon ng mga korupsyon? Bakit mo pinirmahan? Alam mo naman yun. Bakit hindi mo tinugis yung yan? Ba't di mo pre-prosecute yan? Kung Presidente Duterte yan, maniwala ka, nagpalat sa tintuba. Hindi nga nila magawa kasi they will be pursuing against themselves. Mahirap kalabanin ang sarili, Attorney Sal. Mahirap kalabanin ang sarili. Papakulong nila mga sarili nila. Yan ang problema. Mga publisher naman, kulang kayo sa creativity. Hindi dapat headline, ano sabi niya? Mahiya naman kayo. Dapat mahiya naman tayo. Nako, kung yung ang sinabi niya, palakpakan ng buong mundo. Attorney Sal, na umaamin ng kanyang pagkakamali. At sinasabing, gagawin ko na. Trabaho ko ngayon. I'm really sorry. Ganun dapat. And speaking of palakpakan, convincing ba yung palakpakan ng mga nasa plenaryo when he said mahiya naman kayo? Oo nga. Pinapalakpakan nila yung sarili nila. Sabi nga ho, tayo yon. Ganun ba, Attorney Sal? Tayo yung pinariringgan. Ganun ba yon? Ay, nako. Yes, Attorney. Ano yan, Attorney? Sabi ko, panay nako na lang tayo eh. Wala na ka. Hindi ba tinanong mo dyan ako kahapon kung babanggitin niya? Di ba sabi ko, iiwasan niya. Iiwasan kasi mahirap, mabigat yun eh. Hindi niya alam kung paano niya pag-uusapan yung ICC. Paano mo ipapaliwanag yun? Obvious naman yung ginawa mo doon. Contradiction. Jurisdiction, pero ikaw mismo ay pumayag. Pangalawa, yung sinasabi niyang impeachment. Di ba sinabi niya ayaw ka ng impeachment? Dapat, ang sasabihin niya doon, ako kontra ako sa impeachment, kaya tama ang Korte Suprema. Kaya galang natin yan, hindi niya ginawa. Kasi baka hindi naman totoo yung sinasabi niya kontra siya sa impeachment. Di ba? Yung sa online gambling naman, mahirap din yun kasi di ba siya nagpahinto ng Pogo? Sabi niya, wala ng Pogo-Pogo. Online gambling, kung kaya niyang pahintuin niya, dapat pinahinto niya na lahat. Hindi niya rin pinahinto eh. Yan ang problema nga eh.
merong nagbabanggaan sa salita at sa kilos. Kaya talagang dapat nakakahiya. O dapat yun. Dapat nga yun, hindi mahihiya naman kayo. Mahiya naman tayo sa iba natin. Pero maganda na yung aaminin mo. Pero dapat yung sumunod mong conclusion doon, dahil mali po ginawa natin, eto na ang gagawin natin. Diba? Si Duterte, tama yung impeachment. Sunod, galangin na natin ng Korte Suprema. Yung online gambling, tigilan na natin yan. O yung mga I'm sorry na hindi ko na-prosecute, pero alam ko naman kung sino yan, prosecute ko na yan ngayon. May pagkakataon pa siya eh. Kasi, lumalabas kasi, dahil ikaw ang presidente nga eh. Ikaw na mismo nagsabi na alam mo yan, alam mong may SOP, alam mo ang bribery dyan, alam mo lahat pala eh. Ba't di wala kang ginawa? Yan ang punto de vista. Paano mo masasagutin yan? Yung si Senador Bongo, Robin Hood Padilla, Bato de la Rosa, nauunawaan natin ang hindi nila pag-attend. Kung baga, hindi sila balat kayo. Hindi sila mga pretenders. Pero yung si Aimee, yun. Sanay na sanay yung magbalat kayo, kaya dapat umattend siya. Talagang balat kayo di primera. Sabihin niya, hindi, mas importante yung yung pamimigay ko ng kung totoo yung sinabi mo, ba't ka umattend ng Senate hearing? Di ba? Di ba may sila? Ba't ka umattend? Kung totoo yung sinasabi mo, mas mahalaga yung pamimigay mo. Balat kayo siksik ka dito sa Grupo Duterte. Pero talagang hanggang ngayon, kahit anong gawin mong pagbabalat kayo, nakikita namin lahat yun. Ako nakikita ko. Unang-una, let me correct you, hindi 18. It's not 18 ang majority, it's 19. Okay, sorry, 19. Ibang minority. Saka ewan ko kung alam mo ito kasi napabalita na iba ang kandidato ni First Lady Liza at ng Presidente Bongbong. Narinig mo ba yun? I'm not aware, attorney. Hindi kasi binalita yun sa ibang istasyon Pero, kaya lang nanalo daw si Cheese kasi hindi pumayag itong si BBM, hindi nakialam. Pero iba ang kandidato niya, iba rin ang kandidato ni Lisa. Ako naman, mulat sa poll, sinasabi ko na, itong Duterte, since you have the number, bakit naman ginawa niyong yung kumampi sa administrasyon na mali at kasama siya, lalong-lalo pa doon sa insertion. Number 1 siya doon. Hanggang ngayon nga, hindi siya makasagot. Umiilag siya sa mga ambush interview, kinukuha ang kanyang panig. Ayaw niya kasi talagang guilty Biro mo 142.7 billion insertions nung nakaraang budget ang ipinasok. Yung pala, sa kanyang lugar, ilang billion ba yun para doon sa infrastructure ng kanyang Sorsogon? Ang laki. Pati sa Bulacan, dalawa silang nagtulong dyan sa insertion na yan Ang nakinabang. Yung isa, si Senador Villanueva. Yung isa naman, siya. Pero sa akin, alam mo, okay lang sana sa akin yan. Kung totoo lahat yan, na yung mga budget para dyan, ay i-google mo talaga sa infrastructure. Ang problema nga, gaya nga sinabi ng Presidente, merong mga kalokohan, may anomalya dyan, ginamit nyo yan. Yan ang problema nga Hindi totoo Kaya nagtataka naman ako, bakit ang dami naman nilang pwede dyan sa Duterte Black. Kasama na yung mga kaalyado nila. Bakit si Cheese ang pinili nyo? Pwede naman si Senador Bongo. Pwede si Senador De La Rosa. Sino pang pwede? Ang daming pwede bakit pinili nila yung hindi nararapat na presidente ng Senado? Yan ang akin. Yun na nga pa lang yung dalawa naman na biglang pumasok sa majority. Ang daming bumatiko. Deserving naman ng batikusin sila kasi kahit ano pang excuses mo dyan, ikaw ay sumama doon sa binabatikos mong administrasyon.
Ngayon, nasa administrasyon ka. Ibig sabihin, pang sarili mo pa rin ang tinignan mo at hindi yung prinsipyo mo. Ganito yan, yung ginawa ni Congressman Toby, yun ang gayahin ng lahat ng kongresista. Pinanindigan niya yung prinsipyo niya. Alam mo, ang salitang ginawa niya, hindi ko na masikmura. I cannot stomach the lack of transparency. Hindi lang yan. Tandaan mo, hindi siya pumirma sa impeachment. Anong reason niya? Maliban pa doon sa mga publicly sinabi niya, pero privately, na sinabi niya rin finally, kaya talaga hindi siya pumirma kasi questionable yung proseso na ginawa ng mga kasamahan niya sa impeachment process na dineklarang unconstitutional ng Korte Suprema. Itong si Toby, malapit sa Pangulong Marcos Jr. Ginawa ng campaign manager. Pero dahil hindi niya na masikmura, kumalas siya, yan ang gayahin nyo. Hindi yung mga kuno mga excuses na sama ako sa administrasyon kasi kailangan ko ito para nako, kalokohan puro. Bulayin nyo, lelang nyo. Gayahin nyo si Toby. Saka si Congressman Frasco. Hindi ba si Congressman Frasco hindi rin pumirma at nag-abstain din. Hindi sila bumoto yan sa Speaker Martin. Yun ang may mga deprinsipyo, yung asawa ni Tourism Secretary. Asawa niya, Tourism Secretary. Pero hindi siya natakot na panindigan ang kanyang prinsipyo. Yan, dalawang yan, okay na okay yan. Tama yun, nag-walkout sila. Hindi nga mga balat kayo. Pero siguro, kung ako yung mag-walkout, bago ako nag-walkout, nagtalumpati muna ako doon. At sasabihin ko sa lahat ng nanonood, kasi covered by media yon, kung bakit ako mag-walk out para kitang-kita sampal sa mga mukha nilang mga balat kayo doon. Nasa presidente yan. Kung si Presidente Duterte, natanggal niya kagad. Binigyan niya lang ng 2 araw. Tanggal kagad eh. O, diba? Ay, nako. Ay, nako. Political will, Attorney Sal? Yes. I'm sorry for the things I've done. Ang gusto ko yung isa, bakit ako mahihiya? Talagang nakakaya. Pero mo, bakit daw sila hindi? Bakit nga naman kayo mahihiya? Dati nyo na wala. Dapat gawin, of course, ipatupad nila ng korte. Tama. Sabi naman ni Flying Horse, Eska Pilipinas, nasa isang bansa sa Middle East, panay lunsad ng mga produktong ginawa nila. Gawa sa dates, prutas doon sa Indonesia. May mga trabahong nabibigay o naaalok kahit sa mga ibang lahi tulad nating mga Pilipino. Maraming pinagtutuunan na napansin ng gobyerno natin at yung mga nasa kapangyarihan para isipin na yung mga epektong bagay na ito na makakatulong sa nakarami, Attorney Sal. Well, now that you mentioned that, meron pa nga pala isang bahagi ng kanyang SONA. Di ba pinagmamalagay niya yung 20 pesos per kilo? Aha. Nakakatawa. Ulitin na naman natin. Hindi naman totoo na nagawa mo yung pangako mong 20 pesos per kilo. Sapagkat artificial yan eh. Kaya naging 20 pesos yan kasi binibili ng gobyerno gamit ang pera ng taong bayan na sa halip nagugulin sa mga serbisyo publiko, bibiliin mo ngayon kasi nga hindi mo na ibaba ang presyo dahil ang laki ng price ng mga palay, ng mga bigas. Bakit? Kasi nga, hindi mo naman ginawa yung dapat mong gawin bilang Secretary of Agriculture. Naging Secretary of Agriculture ka. Napalitan. Hindi nila nagawa yung dapat na gawin. Dapat kasi, ang production mo ng palay ay sapat-sapat, sufisyente para bumagsak ang presyo. Hindi nila magawa. Kasi nga, yung mga reklamo ng magsasaka, hindi naman nila ginagawa. Paulit-ulit na nga natin sinasabi, number 1, sabi nila, maliliit ang sinasaka namin. Kailangan magtayo ng mga cooperative para maging malalaki uli ang sasakayan namin. Pangalawa,
kailangan traktor ang gamitin namin, hindi na mga kalabaw. Ang mahal-mahal ng traktor, tulungan nyo kami dyan. Pangatlo, irrigation. Patubig, hindi nyo pa rin ginagawa. Number 4, fertilizer. Ayan, ang problema, hindi nga nila ginagawa na. Kaya, napipilitan silang gawing artificial ang presyo. Tapos pagbabalaki mo pa. Hindi totoo na you're complying with your commitment. Ibinago mo, sinircumvent mo at the expense of the taxpayers' money. Kaya naging 20 pesos. Hay nako. Yan bang pwedeng isagot? Ako, alam niyo, tigil siya, pero ay nako. Pag exasperated siya, may gusto siyang gawin. Like kahapon. Iniimbita, Franco, we have bananas, we have mango, we have this and that. Come over and visit us. Alam mo sagot niya? No. Why not? Sabi ng daddy niya. Because I'm still watching TV. I'm still watching daw. Ayaw niya talaga. Kahit anong bola namin. Tapos, di kapipilit namin. Alam mo sagot niya? Ay, nako. Huwag kasi pilitin. Papa, hi Franco. Samantala, Teresa, sabi naman ni Love Game, nakakatakot hintayin ng 3 more years na hahayaan si PBBM na namumuno sa bayan. Marami pa ang masasamang mangyayari at paano makakabangon ng bayan pagkatapos sa kanyang termino. God bless the Philippines. Meron yatang magandang kanta dyan yung yung platters yung tono. Talagyan natin ang lyrics, 3 more years. Tarararan. 3 more years. 3 more years of suffering. Yun na nga. Baguhin niya na yung mahiya kayo. Gawin niya ng mahiya naman tayo. Yun pag yun ang sinabi mo sa taong bayan, patatawarin kayong lahat. At gawin nyo na ang dapat yung gawin. Kung hindi, kaya nang palagi kong sinasabi, yung mga araw nyo, nabibilang na. Alam mo, parang yan there's a ticking bomb waiting to explode.